Boss Motovlog. Kung nahihirapan kang pumili ng motor ngayon, kung Raider 150 na standard version o yung Winner X na standard, well, eto na sa harapan natin. Ang standard version ng Raider 150 ay carburetor. Samantalang itong Winner X, fuel injected na. Sa pormahan, wala tayong kailangan pagtalunan dahil parehas po maganda yan. Conforme na lang kung ano yung taste nyo. So kaya naman ay iba-iba yung motor para pagbigyan yung iba't ibang hilig natin pagdating sa tindig at forma ng motor. Pagdating sa preno sa harapan, mas malawak ang circumference ng Raider R150. Di hamak na panalo dito si Raider. Wala pa tong ABS parehas. Sa kanyang mga cooling system, ang Winner X ay naka liquid cooled samantalang ang Suzuki ay naka oil cooled. Side by side pairings, makikita mo na di hamak na mas malapad ng kaunti si Winner X kaysa kay Raider R150. Kung medyo slim ka, pasok ka sa Raider. Kung medyo bulky ka, pasok ka rin naman dito sa Winner X. Depende lang sa preference mo kung ano yung tamang timbang mo. 150cc parehas ang motor na yan, double overhead cam, at naka-sleeper clutch na si Winner X, samantalang si Raider wala po talaga. Parehas maganda kanilang mga side fairings, yun nga lang mas manipis ng kaunti ang upuan ni Raider at medyo may kalapatan naman ang kay Winner X. Parehas naman may tapakan ng angkas yan at kaya magkarga ng 4.5 liters na gasolina ni Winner X, samantalang si Raider 4 liters lang po ang kaya niyang ikarga. Sa handle grab bar, parehas naman maporma, bagay na bagay sa disenyo ng isa't isa. Sa taillight, naka-LED na po si Winner X. Samantalang si Raider, bulb type all the way. Ang LED niya lang po is yung sa headlight niya. Pagdating naman sa mga gulong, naka-disc brake to. Nga lang mas manipis po si Raider 150. Mas makapal po ang gulong ni Winner X, kaya sabak rin ito sa mga long ride o mahaba ang biyahe. Pagdating naman sa mga pyesa at pampaganda, di hamak na mas panalo si Raider dahil 2 dekada na ang Raider 150 sa Pilipinas, hindi ka mahihirapan sa pyesa, pati ng mga accessory nito. Naka-single parehas ang shock nito sa likod at kung mapapansin nyo sa kanilang panel, digital na po si Winner X at si Raider 150 naman gumagamit pa rin ng traditional na panel. Sa mga buttons, may sariling housing ang Raider R150 samantalang magkasama na sa isang cowling itong si Winner X. Pero ang kagandahan kay Winner X, nakakiles na po itong si Winner X samantalang si Raider ay traditional na disusi pa rin po. Pagdating sa mga accessories o pampaganda ng motorsiklo, bumabago pa lang si Winner X, ang mga pyesa nito ay nasa halos ibang bansa pa. Wala pa siya masyadong accessory dito sa Pilipinas, sinusukatan pa lang ito, samantalang kay Suzuki Raider 150 ay napakadami at nagkalat na po sa marketplace sa mga pyesa at mga pampaganda nito. At maganda rin isabak to sa mga show, yung mga lapagan ng motorsiklo. Nasa 108 to 110,000 ang presyo ng carb na Raider R150, samantalang si Winner X naman ay nagkakalaga ng 124,900. Mas lamang lang sa presyo si Winner X dahil maganda rin ang kanyang mga specs na kagaya ng sleeper clutch na wala dito sa Raider 150. Meron din itong bank angle sensor na pag natumba ang motorsiklo mo 60 degree ay kusang mamamatay ang makina ng motor mo. Meron din itong sleeper clutch na sigurado kung magugustuhan mo at swabe ang kambyada mo kada palit ng gearings. Parehas walang underseat compartment ang mga motor na ito dahil design for speed, kaya ikaw na lang ang mamimili alin ba sa dalawa ang mas gugustuhin mo, Raider R150 carburetor o itong fuel injected na Winner X. Pare standard version po yan, pero di carburetor itong Suzuki Raider R150 at naka oil cooled dito, kaya mababa lang ang maintenance, magpapalit ka lang ng langis, wala ka nang papalitang coolant dito, kalikalikot lang ng carburetor pag medyo nag-aalanganin ka sa hatak ng motor mo. Samantalang si Winner X, magpaparimap ka para magpalit ng tambucho, kailangan mo rin magpalit ng coolant dahil pag hindi ka nagpalit mag-overheat ka. Parehas matibay ang makina, parehas Japanese brand, ikaw na lang ang mamimili kung alin sa dalawa.